hindi na maayos yung gasket natin. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome again sa ating channel. At meron ulit tayong pag-uusapan tungkol sa ating mga motor. So, ngayon ay pag-uusapan natin yung motor na kung saan ay naglalabas ng puting usok. Ano ba yung mga dapat nating i-check at posibleng dahilan ng pag-usok ng ating motor? So, iisa-isahin natin. Okay, so halimbawa, tayo ay nag-DIY, so magta-top overhaul tayo. Siyempre, ito yung mga dapat nating i-check kasi posibleng ito yung naging dahilan kaya naging puti yung usok ng iyong motor, no? May puting usok na lumalabas sa tambutso ng iyong motor. May kinakain na langis. Okay? So, may nakapasok. It means na may nakapasok sa combustion chamber natin na langis. Nakakasama niya yung air and fuel mixture natin. So, i-breakdown natin yung mga parts na pwede natin i-check. Okay? So, ito, na-baklas ko na. Ito ay na-top overhaul natin. So, hinihintay pa lang natin yung mga pyesa. At actually, magpapalit tayo ng buong block ng Honda XRM 125. Okay, papalitan natin kasi may tama na yung kanyang cylinder wall. Okay? Yung kanyang bore, meron ng tama. At isa pa natin yung mga piston at saka piston rings. Para complete set na lang tayo para mas madali. Pero kung konti pa lang naman at pwede pa naman yung block, kahit wag muna. Okay? So, sige, pag-usapan natin kasi napapalayo na tayo. Okay? So, unang-una sa lahat, syempre, meron tayo ditong dalawa na napakaliit lang naman na part ng ating cylinder head. Dito nakakabit, no? Itong ating valve seals. Okay? Valve seals. Ito dito siya, dito nagpi-play itong ating valve seals yan. Gaganyan po yan, mga kabasic, ano? Yan. So, saan ba ito nakakabit? At bakit ito ang isang dahilan ng pag-usok ng ating motor? So, ayan. So, dito natin kinakabit itong valve seals. Okay? Ito yung dito sa part ng exhaust na valve. Okay? Magkabilaan yan sa exhaust at saka intake yung ating valve seals. So, unahin natin itong exhaust. Siyempre, itong ating valve seal ay nakakabit dito. Kabit natin para makita natin. Yan, push lang ng yung kamay. Yan. Pag ito ay na-worn out na, okay, hindi na okay yung scraper ng ating valve seal, okay, halimbawa ito, hindi na okay yung andoon, okay, ito, yung paligid dito na kung saan ay yung, kita natin, yan. Pag hindi na nakaka-scrape ng oil itong ating valve seal, habang taas baba siya itong ating valve stem natin, syempre dito, okay, dito, maraming oil, dyan, okay, dyan, sa loob. Daming oil dyan na pumapasok. Kasi syempre, yan. Dito yung oil natin. May pumasok na oil dyan para lubricate niya yung ating, dito, may butas dyan sa loob. Yung ating cylinder head. Dito yung main na supply ng oil natin papuntang cylinder head. Okay? Meron din tayo sa ating stud bolt, pero, diba yan? Meron din dito sa baba. Okay? Na pumasok na oil, lumalabas doon. Okay? Pero konti lang. Ang main talaga dito. Kaya minsan mga kabasic dito sa ating exhaust valve, dito malakas yung ating oil. So, ang lakas niyan, no? Yung force ng oil dyan. Kaya kapag worn out na ito, ating valve seals, siyempre makakapasok sa loob yung ating oil. Okay? Dadaan sa kanyang valve stem at dadalo yan at makakapasok dito. Okay? Ayan. Lalabas doon mga kabasic yan. Yan doon, lalabas doon. At siyempre pag lalabas doon, mag-flow yung ating oil dyan. Okay, sa doon, okay, nakikita niyo sa kamay ko doon. Okay, at saka pag nag-open yung ating exhaust, no, ilabas niya yung kanyang nasunog na air and fuel dito. Pag nalabas na dito at nag-open na yung ating valve, okay, ay syempre, lagyan natin yung ating exhaust para ma-imagine natin. Yan. Pag nag-open na yung ating exhaust valve, yan. Syempre, pag may dumaloy na oil na doon, diretso yan, tatagos dito, no? May kakalat dito sa kanyang combustion chamber galing doon, okay, at kasamang susunugin ng ating spark plug. So may langis na nasusunog pag ganun mga kabasic. Okay, kaya napakalaga itong ating valve seals, dapat maayos, dapat original yung nalagay natin dyan para hindi makapasok yung oil dito sa kanyang gilid-gilid. Okay, at nakapasok dito sa ating combustion chamber pag nag-o-open yung ating exhaust para ilabas niya yung air and fuel mixture na nasunog. Okay? Ganoon din sa ating intake valve. Dito sa yung valve seal dito sa ating intake valve, the same din. Okay? Siyempre, dadaan din dyan, lalabas din doon. At siyempre, pag dumaan yung ating air and fuel mixture dito, yan, dito, ay kasama din na
nadadaanan niya yung oil, okay? Punta din dito, and then masusunog din ng ating spark plug, kaya puting usok. Okay, kasi may kasama ng langis yung ating air and fuel mixture. So, ganun mga kabasic ang isang dahilan ng pag-usok ng ating motor. Okay, hindi lang ito, no? Meron pa. Okay, next is itong ating piston rings. Ito, okay? Itong mga piston rings natin, syempre, dahil sa katagalan din at ang ating motor ay laging, ang ating piston ay laging nag-up and down sa kanyang cylinder block dito. Ito ay naging ninipis to mga kabasic yan. So, numinipis yung ating piston rings. Especially yung compression rings natin. Yan, siyempre, pag numinipis yan, okay, ay nag-expand yung kanyang, halimbawa, ganun yung kanyang gap. Nag-expand yung ating gap pag numinipis yung ating piston rings. So, dyan na yung time na kung saan ay makakapenetrate na yung oil, okay, sa ating combustion chamber natin. Dito. Yan. Okay, na makakapasok na dyan ng oil kung numipis na yung ating mga piston rings at lumawak na yung kanilang mga gaps. Okay? At isa din is yung pag halimbawa ay nagtugma, okay, nagtapat yung dalawa na yan, yan. Itong kanyang ring gap at saka itong isang ring gap ng compression rings, yan. Pag nagtapat yan at hindi na maka-scrape, okay, itong isang secondary compression rings at saka yung mga oil rings, oil control rings, ay syempre papasok na yung oil sa mga gaps na yan. Especially pag nagtapat to, no? Kaya dapat iniiwas natin yan, no? Ganyan. At kahit hindi sila magkatapat yung ating compression ring na dalawa, pero kung malawak na yung mga gaps nito, syempre, dadaloy pa rin yung ating oil dyan, okay? Then oil, tapos oil na dito, okay? So kaya siyempre itong mga oil control rings natin, numinipis din yan, siyempre na yung kanilang trabaho na mag-scrape down, no, sa ating oil, sa ating wall, na kung saan ay nilolubricate kasi yung oil yung ating cylinder wall. Pag hindi na ito maayos yung ating mga oil rings natin, ay siyempre dahil manipis na rin yung ating dalawang compression rings, okay, makakapasok na yung oil dito. Okay? Yun ang isa. Piston rings. Ano pa ba? Itong ating piston mismo. Okay? Paano? Okay? So, pag ito, mga kabasic, yan, kung makita sa ating camera, may mga gasgas na yan, pero hindi pa na masyado. Pag ito, bumaon na yung mga scratches na yan, ano, lumaki na dito, syempre, sure na dito rin, sa kanyang cylinder bore, ay may tama na rin yan. Okay? So, dito, yan, kita nyo yan, meron na rin, medyo, meron na rin yung kanya dito. Maramdaman nyo yung pagloob ng ating mga gasgas, yung scratches niya. Yan na yung time na makakapenetrate na rin yung mga oil. Okay? Ayan. So, dapat malinis yan. Kaya ginagawa ng iba, pag may scratch na, pinaparibor. Okay? So, dyan nakakapasok, dyan sa cylinder block natin, yung mga scratches dyan, mga daanan ng oil, punta sa taas, sa top ng ating piston, at saka dito kasi yan. Yan. May mga scratch dito na kung saan yun ang problema na dinadaanan ng ating oil na nakakapasok sa ating combustion chamber na kung saan hindi dapat kasi talagang magpuputi yung usok ng ating tambutso, no? Masusunog kasama yung langis kaya mausok yung ating tambutso, mausok yung ating motor. So, hindi lang yon, meron pa. So, ito mga kabisik yung ating gasket, no? Cylinder head gasket at dito sa base ng ating cylinder block, dito nakalagay ito. So, kung mapapansin nyo mga kabasic, ganyan yan. Okay, so, dito yung main oil natin na nag-lubricate sa ating cylinder head. So, ibig sabihin, pag hindi maayos yung intact dito, dito nakakapasok yung oil, okay? At syempre, dito yan, itong ating piston. So, sample natin. Hindi na maayos yung gasket natin. So, ayan mga kabasic, example, ito nakalubog to dito, no? Naka-flat dyan sa baba. Okay? Ito ang ating gasket. Okay, yan. Dito, yung fittings dito, pag pwedeng papasok yung oil dito, makakapenetrate dyan, papasok dito, at yun na yung dahilan ng pag-usok ng ating motor, dahil may oil. Ganoon din dito rin sa ating stud bolt, dito sa pinakababa, ito. Pag hindi rin maayos yung fittings niyan, siyempre dito rin, papasok doon yung oil. Pero less dito kasi mas maliit lang man yung
naman yung oil dyan na pumapasok sa stud bolts natin. Okay, dito ang importante. Dito. Okay? At dito rin pala. Okay, dito. Once na dito kasi, siyempre ito yung ating timing chain. Ito na, siyempre maraming oil dyan. No? Siyempre. At dito rin minsan, dito. Nakakapasok dyan sa loob yung oil. Kaya nagkakaroon ng oil ang ating combustion chamber na nagdahilan ng pag-usok ng ating motor. Okay? So, yun mga kabasic ang mga dahilan ng pag-usok ng ating motor. So, gasket. Okay? Piston rings. Yan, dito. At piston skirt. Gas-gas. Yan. O dito, cylinder wall. Gas-gas. Yan, mga yan. At, syempre, yung ating valve seals. Yan. Nung binuksan ko ito mga kabasic, grabe sa exhaust dito. Ang daming dito oil. Kitang-kita, no? At saka ang daming carbon deposit doon. Alright? So, I hope we learned something mga kabasic. Kung ikay nagustuhan mo itong mga ganitong klaseng video at ikay napadpad sa ating channel, please subscribe and click the bell para maging updated tayo lagi sa ating mga latest na videos. At salamat sa inyong suporta mga kabasic. Shout out sa inyong lahat sa ating mga subscribers dyan.